Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. At ako pong muli si Gabriel Santiago from Batch 3. At nais ko pong ulit ibahagi sa inyo ang aking daily devotion for today. Na ang ating topic naman po ngayon for September 26, meron ka bang ganap na kapayapaan? Ang ating main concept po ngayon is about sufficiency of Scripture. At ang ating Bible verse po ngayon is mula sa Psalm chapter 1 verse 1 to 3. So, sinasabi po dito, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So mga kapatid, dito po natin makikita na ang tunay na kapayapaan at kasapatan ng tao ay nagkikita lamang sa salita ng Diyos. Ang concept ng sufficiency ay Scripture ay ibig sabihin kumpleto na ang Biblia. Lahat ng kailangan natin tungkol sa kaligtasan, pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay nandito na. Hindi ito kulang at hindi ito outdated. At hindi rin ito kailangan dagdagan ng tao. Diyos mismo ang nagre-reveal ng kanyang salita progressively sa buong kasaysayan. At tatapos ito kay Kristo at sa completed canon ng Scripture. Kaya ngayon wala nang kulang. Ang Biblia ay sapat upang ihanda ang isang mananampalataya para sa buhay at kabanalan. Dito rin papasok yung tinatawag nating sola scriptura. Scripture alone is enough. So, this is one of our three aspects for today. Unang-una po, the Bible is sufficient in wisdom. Kapag gusto natin ng guidance o tamang direction sa buhay, hindi na natin kailangan umasa lang sa opinion ng mundo. Ang Word of God ay nagbibigay ng tunay na karunungan na nanggagaling mismo sa Diyos. Tulad ng sabi sa ating Bible, sa Psalm, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ibig sabihin kung confused tayo or naguguluhan, the Bible is enough to guide us sa tamang path. So, we will not be led astray. At yun lamang po para sa aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pakikinig.